Hello people! Kumusta kayo dyan? Alam ko nag-aabang kayo ng kwento ko. Ito na may bibigay akong kwento sa inyo. Abangan nyo. Pakinggan nyo people. Mare-pare, handa nyo ang inyong mga tenga. Ito habang naglalakad tayo, pakinggan nyo. May ibabahagi akong kwento sa inyo para malaman natin ninyo kung paano ba talaga nag-umpisa ang Itbulaga at sino ba talaga ang may-ari. Uumpisa natin sa pinakauna para malaman natin kung sino talaga ang legit na may-ari ng Itbulaga. Okay. Nung unang panahon, opo, people, nung unang panahon, pare, makinig kayo ha. Nung unang panahon, kung nabutan nyo ito, 1970s, ang pinakasikat na noon time show ay Student Canteen. Alam niyo yan, pare. Ito, Student Canteen ang pinakasikat na noon time show at hindi pa po lumalabas ang Itbulaga. Ang main host noon sa Student Canteen ay Bobby Ledesma, Helen Mela at Ele Elarte. Yung tatlong yan ang ganda at ang perfect ng chemistry kaya po yan nag-hit sa Pilipinas. At nung malaman ito, makita ito ng Tape Corporation na si Romeo Halosos. Nag-isip ang Tape Corporation na ipangtatapat sa Student Canteen. At ayon sa Tape Corporation, dapat may pagpipili ang mga noon-time show ang Pilipino at hindi lang Student Canteen. So, dyan pumasok si Tony Tubiera. Sino si Tony Tubiera, people? Si Tony Tubiera, pare, pakinggan mo. Si Tony Tubiera ay shareholder ng Tape Corporation. At siya ang nagmamanage ng Tape Corporation. Siya ang humahawak ng Itbulaga. So, bago mag-launch ng noon time show ang Tape Corporation, naghahanap sila ng pwedeng ipantapat sa Student Canteen na ipangtatapat kay Bobby Ledesma, kay Helen Mela at saka kay Ele Elarte. Kasi matindi ang chemistry ng tatlong ito kaya nga matatag ang Student Canteen noon. So, ang kinuha nito na team era ay si Tito, Big and Joey. Bakit people si Tito, Big and Joey ang kinuha? Kasi po, nakikita na nila sila Tito, Big and Joey sa Student Canteen na bilang guest host. Lumalabas-labas na sila sa Student Canteen pero hindi po sila regular host ng canteen, bilang guest lang po, bilang nag-host lang as a guest. Pero at the same time, meron silang regular hosting sa GMA7, yung tinatawag nilang Discorama. Ang producer naman Discorama ay si Bobby Ledesma na siya ring main host doon sa Student Canteen. So, bilisan natin ang kwento people, baka makatulog kayo. So, pagkatapos kausapin ni Tony Tubiera sila Tito, Big and Joey, pumayag naman ang Tito, Big and Joey. Ngayon, nag-iisip sila kung anong title ang gagawin at anong title ang mabubuo na pwedeng mag-click sa masa. So, si Master Hinyo, Joey De Leon, nag-isip ng It. Ang unang binanggit ni Joey ay It. Sabi niya, mas magandang It kasi pananghalian ang show. Ang Bulaga naman ay uso na laro noon sa bulagaan. Pag nabubulaga, nasusurpresa, nagugulat. So, bumaga yung Itbulaga, nagkaroon ng chemistry yung It at saka yung Bulaga. Doon nabuo ang show na Itbulaga. At ito na nga ang ginamit na show ng Tape Corporation na Itbulaga. So, mula noon, nung July 30, 1979, nag-launch ang Tape Corporation ng Itbulaga sa RPN9. Ha people, hindi po sa GMA7, sa RPN9 ang unang launch nila ng Itbulaga, July 30, 1979. At take note people, ang original ho ng mga Dapper Cats sa Itbulaga noong July 13, 1979 ay si Richie DeHorsey. Komedyante po ito people. Ito ay pinanonood din ng mga tao. Ito ang mahaltak rin ng audience to. Parang Jose Manalo ito version ngayon. Si Chicky Holman, si Connie Reyes, yun yung tatlong yung mga tinatawag nilang associate hosts sa Itbulaga noong 1979. So people, kung i-analyze natin, so ang Tape Corporation ay isang kumpanya na humawak ng Itbulaga
at ang nag-launch nito ay ang TIP Corporation. Kung iisipin nyo, ang TBJ ay kinuha ni Tony Tubira bilang main host ng Itbulaga. So, ano ang senaryo niyan, people? Ganito po ang senaryo niyan. Ang Tito, Pic and Joey ay empleyado o talent ng TIP Corporation bilang host ng Itbulaga. At ang TIP Corporation ay ang may-ari mismo, ang founder ng Itbulaga. So, ibig sabihin, nung umpisa pa lamang, alam na ang takbo ng show kung sino ang nag-launch ng Itbulaga. Siyempre, sa pamagitan ni Tony Tubira, minanage ni Tony Tubira ang Itbulaga, inalagaan ang TBJ, inalagaan ang Itbulaga. Dahil sa tagal ng paghawak ng TBJ as a host sa Itbulaga, nagkaroon ngayon ang mga tao ng conditioning na ang TBJ ang may-ari ay Itbulaga. Pero alam mo, nung ako bata-bata pa, mare-pare, kung kaedad ko ngayon, ako nung narinig ko ang Tony Tubira, akala ko si Tony Tubira ay may-ari ng Itbulaga. Partly yes, oo, kasi nga shareholder siya ng TIP Corporation. So, may bahagi rin siya doon sa Itbulaga. Yung pala, ang may-ari pala ang founder pala ng Itbulaga ay ang may-ari ng TIP Corporation na sila Romeo Haloshos. So, siguro nung panahon na yun, itong sila Bullet Haloshos, sila Soraya Haloshos, John Haloshos, ay mga bata pa siguro noon. Siguro mga kaedad ko yan noon. So, nung panahon na yun, ang nag-manage ng Itbulaga ay ang TIP Corporation bilang production outfit sa Itbulaga. Parang ganyan ang lumabas. So, ito naman sila Tito, Pic and Joey ay main host and as a talent ng Itbulaga na kinuha ng TIP Corporation. So, ganun ang scenario, people. So, alam natin kung paano ngayon nag-umpisa yan. So, alam mo na kung paano nag-umpisa. 1979 nag-umpisa. So, paano na-umpisahan yan? Kinuha sila Tito, Pic and Joey as a main host. So, hindi lang sila ang main host doon. Nandoon na sila Richie DeHorsey, si Connie Reyes, at saka si Chuck Chicky Holman bilang mga original na Dapper Cats noon. Ang Dapper Cats kasi ngayon lang yun nauso sa GMA7, pero noon wala naman talagang words na Dapper Cats. Ang nakapag-isip din ng Dapper Cats niyan, si Joey De Leon din yun. So, ito na nga, people. Dahil narinig natin na parehas nag-claim ang dalawa. So, nung nag-aaway ang dalawa, TIP Corporation sa TBJ, alam ko na kung saan kung kanino talaga ibibigay yung yung intellectual property na Itbulaga. Alam ko na kung kanino ibibigay ang karapatan na gamitin ang Itbulaga. Alam ko na ang TIP Corporation ang bibigyan ng karapatan para gamitin ang Itbulaga sa GMA7. Yun na nga, people, nangyari na nga na sa TIP Corporation yung ibinigay ang brand na Itbulaga sa GMA7 na umi-air ito. Hindi na ako nagtaka, people, kasi nung umpisahan niya 1979, alam ko na ang TBJ ay mga talent sila. So, dahil nga sa tagal siguro nila na humawak ng Itbulaga, ang kondisyon ng mga tao ay sila ang may-ari ng Itbulaga. So, at the same time, claim din naman ito ni Joey De Leon at nila TBJ, lalo na ni Joey De Leon, kasi nga siya naman talaga nakapag-isip ng word na Itbulaga. Kaya lang kasi, people, mare-pare, sa dokumento kasi sa pagrehistro, hindi naman Joey De Leon ang ilinagay Ang ilinagay, TIP Corporation ang nagmamay-ari. So, doon sa intellectual property, ang history na may-ari ng brand name na Itbulaga ay TIP Corporation. Alam din naman Tony Tubira yan, kasi siguro tahimik si Tony Tubira. So, sa umpisa pa lang, mahirap na kalabanin ang TIP Corporation tungkol sa pagmamayari ng Itbulaga, kasi sila talaga ang original na may-ari ng Itbulaga. Kasi sila naman ang nag-launch niyan sa RPN Channel 9 noong July 30, 1979. So, dahil sila ang kinausap na Tony Tubira bilang talent as a main host. So, sa tagal ng Itbulaga na hinawakan nila Tito, Pic and Joey, nagkaroon ng kondisyon ang mga tao na
sila Tito Vic and Joey ay may-ari ng Itbulaga. Ako rin nga rin nung lagi ko pinanonood ang Itbulaga, akala ko nga sila TVJ ang may-ari ng Itbulaga. Pero meron akong kapatid na lagi nanonood ng Itbulaga, alam na alam ang history ng Itbulaga, alam nga din niya ang history ng student canteen Siya nga nagsabi sa akin na si Romeo Halusos, ang tatay ng mga Halusos, talaga ang founder ng Itbulaga, na siyang may-ari ng TIP Corporation na nagmamanage sa Itbulaga. So,